Hello mga kapatid, kumusta po kayong lahat? My name is Glenda C. Resurrection. I'm a 7-year cancer thriver and welcome to the Pinky Town. Okay, sa araw po na to, pag-uusapan natin ang mga bagay na hindi natin dapat sinasabi sa ating sarili once ma-diagnose ng cancer. Okay? Alam po kasi natin na, di ba, pag nadadiagnose ng cancer, nagkakagulatan, nasashock, natatakot, at minsan nakakapagsalita tayo ng mga bagay na talagang out of fear, okay? Out of our gulat, mga bagay na assessment natin, yung mga dahilan kung bakit tayo na-diagnose, okay? And kadalasan, hindi po ito accurate, okay? Unahin na po natin. Una, sa mga sinasabi natin kapag na-diagnose ng cancer ay minalas. Okay. Ano po ba yung minalas or how unlucky? Meron pong isang Stanford-trained doctor na ang nanay po niya ay na-diagnose ng pancreatic cancer biglaan. Nag-hiking around 70s, tapos na-diagnose stage 4 pancreatic cancer after 13 days, patay. At ang tumingin po dito ay mga sikat na ospital. Yun po pala yung nanay niya ay dati nang may mga ibang conditions na hindi na-trace dahil ang pagkakatingin po ng doktor ay hiwa-hiwalay. Hindi po na-trace na yung nanay niya nung pong nanganak ay hindi nawala kagad yung baby weight. Tapos siya, nung pinanganak siya, yung medyo malaki siya, hindi na trace na ito po ay may kinalaman na rin doon sa physical condition ng nanay. Ang nanay ay nagkaroon ng high blood later on at on medication, and then by the time na she reached at the age of 70, na-diagnose ng stage 4 pancreatic cancer after 13 days pumanaw. Alam po kasi natin sa ating katawan, ang pagkakaroon po ng cancer talaga is a physical condition. Hindi po yan basta minalas, physical condition. Sa katawan po kasi natin, meron tayong 40 trillion cells, okay? Itong mga cells na to ay para nating mga anak na dapat nating alagaan. The moment na magkaroon ng sakit ang isang tao, magkaroon ng symptom, ibig sabihin meron na pong nangyaring cellular dysfunction. Again, meron na pong nangyaring cellular dysfunction sa ating katawan. At kapag ang pagkakatingin sa isang tao na may karamdaman ay hindi kinoconnect, kumbaga isang puno yan, na dapat interconnected yung mga ibang existing conditions. Kapag tiningin ay individualized, medyo mahihirap matrace na, oops, isang puno pala yan na meron ng defect, nag-manifest lang ang unang parte na to ng katawan. Okay? Kasi po, yung mga cells na yan sa katawan natin, na 40 trillion, para yung mga anak natin, hindi po yan nagsasalita. Nagmamanifest po sila na there's something wrong sa pamamagitan ng symptoms. At marami pong factors na nakaka-apekto sa kanila katulad ng pagkain, tulog, movement, stress, at marami pang ibang bagay. Okay? So, hindi po yan basta lang minalas. Nagkaroon na po ng physical condition na hindi kagad na-trace at dahil po yun sa maraming factors na nakapaloob sa buhay natin. Okay? So, number 1, minalas, hindi po yun. Number 2, random. Hindi rin po random bigla ang pagkakaroon ng sakit. Yung parang, katulad ko, kunyari, wala naman sa pamilya namin, hindi rin po random yon. Kailangan ko rin pong kailangan din natin balikan ang buhay natin sa nakaraan. Marami pong mga factors na nagiging cause ng pagkakaroon ng sakit, katulad ng cancer. Isa po sa itinuturo ay ang stress. Stress necessarily hindi naman directly magkukos talaga ng cancer. However, kapag sobra ng chronic stress at hindi na ma-monitor at hindi na nararamdaman, ito ay pwedeng magkaroon ng chemical changes, mag-cause ng chemical changes sa katawan ng isang tao. Pag nagkaroon na to ng chemical changes sa katawan ng isang tao, affected ng maraming bagay sa loob ng katawan ng isang tao kasi connected ang brain natin, connected ang emotions, ang endocrine lahat, so affected ang nervous system, endocrine system, immune system, at iba-iba pang system sa katawan ng isang tao. Okay? Kasama na rin po din yung pag-handle natin ng ating emotions. Alam niyo po kasi, yung lahat ng system sa katawan natin, di interconnected yan na ginawa ng Panginoon, di ba? Meron yung parang GC. O si ganito, si ganyan. So kapag affected na yung isa, naaapektuhan na rin po yung isa. In fact, may mga pag-aaral po na pati yung paraan ng pag-express ng tao ng kanyang emotions ay nakaapekto
sa kanyang pagkakaroon ng cancer. Hindi masyado nag-express ng emotions, nagkukulob ng emotions, ang lakas ng tendency na nung nagpa-biopsy sila, nagpa-positive talaga yung resulta ng biopsy. So, ganun po ka-interconnected. Hindi po pwedeng random po yan. Marami pong nangyari sa loob ng katawan natin bago tayo nagkaroon ng karamdaman katulad ng cancer. Okay, number 3, parusa ng Diyos. Okay, may calculator ako dito eh. Okay, calculator tayo. May mga nagsasabi, ako may isang, may gumanto sa akin dati. Parusa daw ng Diyos. Sabi ko, wow, sobra naman. Kunyari, isang tao, nagkakasala tayo in one day, once. Once a day times 365 a year. Okay, so 365 a year. So, ang average lifespan ng mga Filipinos, kunyari, 71 years times 71. Okay, so 25,915 na kasalanan. But ang tanong is, tayo lang ba ang nagkakasala? Bakit hindi lahat nagkaka-cancer? Pangalawa, ganun ba ang pagkakakilala natin sa ating Diyos? Hindi. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay forgiving. Hindi yan parusa ng Diyos at babalik pa rin tayo again sa cellular dysfunction. It's a physical condition na na-cause ng maraming factors na hindi natin na-monitor. Ito'y napabayaan at ito ay hindi natin nabantayan dahil sa hindi naman natin alam na yung palang mga ginagawa natin ay nagkukos na ng mga ganong klaseng karamdaman. So, pag po may nagsabi sa inyo na, parusa yan ng Diyos, bakit? Tayo lang ba may kasalanan? Kayo ba? Wala. Hindi po yun totoo. Hindi po ganon ang Diyos. Napakabait po ng Panginoon. Siya po ang magbibigay sa atin ng kapayapaan at kagalingan. At babalik na rin po tayo muli sa cancer bilang physical condition. Okay? Although malaking factor po ang pananalangin sa Diyos sa ating paggaling. Alright. Okay, so nakatatlo na tayo. Number 4, na isa sa mga bagay na hindi natin dapat sinasabi sa ating sarili ay nagka-cancer, masisira na ang buhay. Okay, may mga tao po na marami po sa atin ay talaga mag-iiba ang schedule ng buhay. Okay? Dadami ang casting, meron ng mga doktor, may mga check-up na ganito, hihinto ang mga pangarap, hindi na makapag-abroad muna, mahinto ang pag-aaral ng anak, hindi matutuloy ang pinapatay yung tindahan, pinapatay yung bahay, pero hindi po ibig sabihin na hindi na pwedeng i-resume. In fact, kung may kopya na po kayo ng libro ko na Stage 3G, nung po nakakimo ako, ang dami pang nakalista ron ng mga magagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Katulad po nung nakapag-film showing pa kami nationwide. In between chemo, yung pa yung pagkakataon na blinis ng Panginoon yung ministry namin, nakapag-film showing pa kami nationwide, nakasakay pa ako ng maraming eroplano at nakapagbiyahe pa po ako sa Qatar, mag-isa, unsupervised. Hindi, may time po na mahihinto. May time po na nawala ako sa trabaho, nakikita ko yung mga kasama ko, ang saya-saya nila, nag-move on sila, hindi ako kasama. Pero pagkatapos po ng treatment, bumalik din naman po lahat. Hindi po porke nagka-cancer ay masisira na ang buhay. Okay? May Diyos po tayo. May Diyos po tayo. Alright? Number 5, yung sinasabi natin minsan na nakulang ang pampagamot, mamamatay na sa cancer pag ano, kasi walang pang chemo. Okay, wala po ba tayong kilala na mga mayayaman na kumpleto ang chemo, pero pumanaw pa rin? Okay, isa po sa alam kong napakayaman at may mga eroplano sila, ay sina John Travolta. Ang asawa po niya, si Kelly Preston, ay nagkaroon po ng cancer. Alam ko po marami silang pera, pero pumanaw pa rin. Pero at the same time, meron po akong kilala na hindi makapag-chemo ang nanay nila noon kasi wala silang pera. Ang ginawa, kumain sila ng tauge, carrots, maraming gulay, inalagaan niya ang nanay niya. Tapos po, that was during the 80s. Nung nag-pandemic, mga 20 years na yung nakakalipas, nagtatahi pa po ng mask. Ngayon po, ang balita ko, nagko-commute mag-isa, 70s na si nanay. So, hindi po ibig sabihin, hindi po porke kulang ang pera, ay papanaw na. May mga kilala po ako na yung mga nag-remission, although hindi perang issue nila, minsan mga side effects, hindi rin nila nabubuo yung treatment nila, pero nagre-remission. Although sa Pilipinas, sa sitwasyon natin, minsan na ang isa sa pinakamalaking hadlang para makapagpagamot ay pera. Pero,
Hindi po garantiya na kapag laging may pera at may pang chemo at may pang radiation ay gagaling na. Hindi rin po garantiya na kapag kulang ang pera at salat sa mga pangangailangan, gamot, ganito, ay hindi nagagaling. Marami na pong cases ng mga tao na napagtagumpayan ang sakit na ito dahil binago ang maraming bagay sa kanilang buhay. Pagkain, lifestyle, pag-iisip, emosyon, okay, at yung iba po ay nag-resort sa treatment. Like for example, kung hindi mo afford yung treatment na ganito, hindi na kaya ng pila-pila, bakit pipilitin? Merong mga pumipila or nagpapagamot sa ganitong doktor, sa ganito. Like ako, for example, wala na ako sa traditional na chemo. Trinay ko na po yan. Bumabalik, hindi nag-work. Radiation, wala na po yan. But praise God, because I found a lifestyle, an eating lifestyle that's perfect for me. I found a doctor na jive kami. And this is what I look like now. I mean, I'm on treatment. I'm being monitored. Minomonitor po ako ng doktor. Internist din po siya. He has been in practice for 70 to 20 years. Pero inaayos ko rin po ang buhay ko. Pagkain, emosyon, mental health, toxin exposures, marami pong iba, ehersisyo. So, marami pong pwedeng gawin. Hindi po porke kulang ang pera sa pang-chemo ay mamamatay na. Ang may hawak po ng buhay natin ay hindi ang chemo, ang Panginoon. Siyempre gagawin natin lahat para makapagpagamot, pag ganito, pero pag dumating doon sa punto hindi na talaga kaya o kung matakot, may mga pwede naman pong gawin. Okay? At marami na pong nakasurvive. Ngayon, kung tayo, may isa pa, bonus to, kaya daw nagka-cancer, nakulam. Meron po kasi yung mga facts than before na kapag po pala ang cancer ay napabayaan matagal, tinutubuan ng uod. Sa probinsya, syempre malayo po ang ospital, hindi naman po kagad nakakaluwa sa bayan, sa center. So minsan yung cancer po ay lumalaki ang bukol at tinutubuan ng uod. Meron din po kasi noon na may nagtanong sa isang doktor, Dok, bakit marami na-diagnose ngayon ng cancer? Ang sagot ng doktor, kasi noon ang tawag ay kulam. Kasi nga po, yun na ang pananaw ng mga tao. Na kapag ang cancer ay tinubuan ng cancer, yun po ay nakulam, lalo pag napabayaan ay tinutubuan ng uod. Pero hindi po yun dahil doon, okay? Ito po ay, again, medical condition caused by so many things na nabanggit ko na po kanina, pero definitely hindi po ito dahil sa kulam. Alright, ngayon, kung tayo po ay isa sa mga dumadaan sa mga ganitong sitwasyon, nadadown tayo, nakakapagsalita tayo ng mga hindi maganda sa sarili natin tungkol sa ating sitwasyon, sana po makatulong sa inyo ang video na to na ma-analyze na hindi. May nangyari in the past sa ating kalusugan, meron tayo na miss, tayo nagpapagamot, sinisikap natin ang lahat, pero hindi pa dyan ang katapusan. Ang importante habang tayo nasa gumutan, wherever you are right now in your treatment, focus there. Kung ikaw ay actively nagpapagamot, make sure you have everything that you need, okay? Meron kang support system, mga kaibigan na nag-encourage sa'yo, doktor na tumitingin sa'yo, and yung mga simptomas mo na mamonitor mo, alam mong gagawin. Kaya po, meron tayo dito. Okay? May nag-message po sa akin yung isang araw na ang laking tulong daw po nakabili siya nito, libro, kasi sinunod niya ang mga payo at hindi siya nakakaramdam ng side effects. Okay? So, hi, shout out to you, Milo. And meron pong mga nagsasabi na nakakatulong sa kanilang anxiety level. Ang libro po kasi na to ay nagagabay sa pag-manage ng cancer treatment side effects, yung chemotherapy, and at the same time sa pag-handle ng ating mga emotional turmoil, yung mga psychological struggles and spiritual battles during cancer treatment. Kasi po, ang battle na ito sa cancer ay buo, holistic yan. Hindi yan isang aspeto lang na katawan, pasuka, or nag-LBM. Hindi po, marami pong pinadaanan. And the way we handle our situation during cancer treatment, emotional situation has a lot to do with the possibility of the cancer recurring even after your treatment. That's why we have this book. Okay, marami na po ang natulungan ng librong ito, and if you want to have your own copy, pwede po tayo sa mga OFW natin. E-book po, meron po tayong e-book sa mga OFW nating kapatid. Mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook. If you order the e-book, marireceive niyo po kagad. Meron pang bonus na 2 klaseng e-books. Yung A Voice from the Cocoon, yung True Confessions, ng mga sinulat ko po nung nakakimo ako. So, ang emosyon ko doon, raw and real. Yung damdamin ko nung nakakimo ako, yung kaguluhan ng isip ko. And at the same time, meron po tayong bonus na e-book na How to Deal with the Fear of Cancer Recurrence. Ngayon,
If you want naman the hard copy, yung ganito po, pwede rin po kayong umorder through Shopee. Okay? Mag-comment lang po kayo dyan or mag-message kayo sa akin sa Facebook so I can give you the link. Alright? So, kung nasan man po kayo sa treatment ngayon, kapit lang, focus lang, and magpakatatag, make sure na properly guided tayo, and sa lahat ng ginagawa natin, huwag po natin kakalimutan magdasal. Sa lahat po ng ito, i-effortin natin lahat, pero ang magpapagaling pa rin po sa atin ay ang Panginoon. Huwag po natin kakalimutan yan. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Stay safe. At syempre po, abangan natin ang mga next na videos sa mga susunod na araw. Okay? Feel free to share this video with your group chats, with your support groups, and with your friends, yung mga nami-meet nyo sa ospital, para makilala din po natin sila. Okay? So, maraming salamat po. God bless you all. Stay safe. Keep on praying. Once again, this is Glenda Resurrection, your sister, your 7-year cancer thriver sister who's here to support you. And keep on praying dahil habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dream. Bye-bye po.